Duterte na hanggang ngayon ang pinakikinabangan ng maraming mga taga-Tacloban na nasalanta noon ng Bagyong Yolanda. Ito sa House Speaker na si Martin Romualdez na bukod na galit na sa kanya ang mga sariling nitong mga kababayan, ipinamukha pa nito na ang housing project ay matagal ng proyekto ng dating Pangulong Duterte panahon pa ng Yolanda. Panoorin natin ang pagdating at panayam kay dating Pangulong Duterte. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon ang pinakikinabangan ng maraming mga taga-Tacloban na nasalanta noon ng Bagyong Yolanda. Ang laking sampal ito sa House Speaker na si Martin Romualdez na bukod na galit na sa kanya ang mga sariling nitong mga kababayan, ipinamukha pa nito na ang housing project na inaangkin ng kanyang angkan ay matagal ng proyekto ng dating Pangulong Duterte panahon pa ng Yolanda. Panoorin natin ang pagdating at panayam kay dating Pangulong Duterte. Trabaho ko dyan. Dok-dokin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. May sadya talaga ako doon sa Maasin. It's my birthplace. Doon ako pinanganak eh. Marami akong relatives. One of the things that we are presently discussing is yung politika doon, the dynamics. Puro pinsan ko yan sila, halos. So, pag-usapan natin, acting as a mediator para maganda ang takbo ng Leyte, at least doon sa lugar nila. And punta na lang ako dito. Ang sadya ko rin talaga, I timed it to visit them and to visit here because of the fiesta, but more importantly rather, is yung Yolanda na pinuntahan ko nung tragedy that happened many years ago. Tinignan ko lang yung kung ano ang ang buhay nila. Kinumusta ko lang. Wala akong pumunta lang ako ng simbahan just to thank God for the journey here. Kandila ako just like any Roman Catholic. Tapos kakain, but paalis na rin ako ngayong hapon. So, isa na lang. Ano ba ang nakita mo sitwasyon nila, sir, ng mga Yolanda? Sa? Yung sitwasyon nila, sir, ng mga Yolanda survivors. Well, I'm happy that they have at least there's a regrowth of the place, and talk to them intimately because kulang yung panahon. But to see the smiling faces, but you know, if there is one tragic event in my life, marami yan eh. Matayan ka, ganon. May isa akong event na nagkaroon ako ng trauma, yung Yolanda. I will not it was a very traumatic experience because ewan ko kung nandoon kayo, but I was there right after. I could
Nakita ko yung mga tao na I had to navigate my way towards the regional office of the police to talk to them. I was only mayor lang ako noon. Pero sinabi ko na sa kanila na yung tulong ko, maswerte yun because at that time, the new ambulances kaka-deliver lang sa syudad. About 10 brand new. So, nung nangyari yun, we were all ears was listening to what was happening here. I said, because I was born here, yung parang umbilical cord ko, may roots ako sa latex. Kaya ako, kinargahan ko lahat ng 5 trucks. Puti yung ambulansya ko, then pag kinabukasan, nag-chopper ako. Then, it was when I landed na papunta ako doon sa regional command. Nagkaroon ako ng trauma. Hanggang ngayon. One last question na lang. While ago, Congressman Francisco sabi niya, bakit ka daw pumunta rin sa measures na hindi naman yung ginagawa for my 6 years in presidency, going transfer. Bakit ako pupunta? Pupunta ako ng simbahan, ma. Hindi na siguro nila alam, but every Roman Catholic faithful, maybe not always, but you have to go to church. Laking ano talaga ako At naling ako, tatong San Beda ako puro pare yan. So, I was there parang second nature na namin yung ganun. Ewan ko sa iba. Next network. It comes naturally. Reaction lang po yung pag-resign ng anak mo as Deputy Secretary. Bakit mo nagbitin si Vice President Sara? I really do not know the reason why. I do not talk to my daughter and I would not want to talk about it. Si Sara kasi has her own mind and we do not talk itong ganito sa trabaho niya. She's parang may distansya kami ni Sara. Wala ba kayong pinag-usapan dito? Wala. Okay. Next network. Suilo. Okay. Former President, nanong mahadlok man sila, mudagan mo? Kung sa'y rason na naghadlokan man mo, Mudagan. kung mudagan man mo, mga Duterte, ikahadlokan man mo, nanong rason na nahadlok man sila ninyo? Kay Tagalite, manggod me. Okay. Anak. May, guys, kasi kaskin yung mamutana with the waray side, naman ko yung mga parinting ng waray kay gusto na ba ng late niya to. So, patraverse na yung mga on the Visayan side, nangitag kapalaran dari sa so, hadlok sila kay mga taga-Leyte So, hadlok sila sa Leyte vote. May pala question ka? Okay, lang. So,
magkaroon kay tanan naman ko. Siguro kaya kung wala ikaw sa report. Ako tanan. Sa 2028, isa may tinuungkod ka kontra sa administrasyon. Kana mo'y matubag na to og mo konsulta tas Ginoo. Layo kay na it's too distant really to give a reckoning of what will happen in between year 28 o karon. Anything goes na di tawag kanon kaya na Diyos ray kay bawa na. Eastern Visayas. Well, ako talaga as a Filipino, yung contested area, although it is contested between China and tayo, if you ask me, atin talaga yan. So, as a Filipino, I would insist that that part of the West Philippine Sea is atin. Part of the economic zone. Ang territorial waters lang actually, historically, 3 miles. Pero yung economic zone is 12. And beyond that is the, well, parang part of your sovereign entitlement. Wala man tayong away sa relax na lang akong wala man tayong away sa China noon. We were free to fish in and out of that area. Nobody was bugging us, and there was no issue of territory. We were not molested. We went there to fish, to make my countrymen to make a living undisturbed. Ito na lang ngayon na bago itong diskarte, pero alam mo hindi ko I would be storytelling kung ano talaga nangyari, but alam ninyo kung bakit yan, what started the Rocos there. Well, let us start by never mind the people that America is using, or that is a part of the geopolitics of America and the Philippines ginamit. So, nagpagamit. Kanya-kanyang depende sa kung sinong nakaupo. During my time, I do not even remember a day of the 6 years that I was president na may kausap akong Amerikano sa Malacanang. I do not even remember receiving the ambassador of America. Wala akong hindi ako anti-American, but yung ano kasi noon, yung neutrality, sinadya ko na lang na ayaw kong makipag-usap sa, at hindi lang sa Amerikano, pati na sa Chinese and everybody.
Let's not talk about this thing. Itong foreign policy. The sole organ, kasi, remember na, the sole organ sa ating konstitusyon vis-a-vis foreign relations is the President only, not even Congress, not even the barangays. The sole organ sa ating foreign policy is the President. Kaya yung iba naman, hindi ko na lang sa I won't name names, but in their maybe ignorance, hindi nila alam. So yan. So kanong sabihin ni Presidente dyan, basta foreign relations na anything outside of the country, Presidente yan isa lang. Follow-up muna, then new question. Follow-up question. Mr. Desan. Sir, having said this, ano po yung nakikita natin epekto sa aking bayan sa mga Pilipino itong puno na nangyayari? West Philippine Sea? Well, hindi naman siguro. I don't think that it could go out of control. We have not reached that level of animosity or severity in the hostility with China that would warrant trouble for the country and for China also. It's I might just say siguro still within the diplomatic ambit. Madala pa sa policy yan. So, SBTV, alam ko sa SBTV. Mr. President, any comment regarding sa acquittal ni Mayor Senator Laila? Oh, well, alam mo, abogado ako. Pagka sinabi ng korte yan, yan. And we always say that it is correct. So, that is how I see it. It is a verdict rendered by the court, and we have to respect it and be happy with it. That democracy is working well in the country. Follow-up for another case. Lalong-lalo na yung Mr. President regarding na tulong sa ito. Ikaw yung sinito ay sa NCC. You know, guys, alam mo yung ICC, matagal na yan. Mayor pa ako. No, I don't give a shit whether they come in. Para sa akin, wala silang jurisdiction. We are not part of the ICC. Umalis na tayo. They would insist that there is a case there that would warrant for my arrest. Then, hintayin ko kung magdating. And I would like to see
Ayaw ko yung Pilipino na pulis o NBI magpunta sa harap ko. Gusto ko yung ICC mismo magdala-dala siya ng papel niya, warrant, kung sino man yung inudiputan na yun. Kasi pag bigay niya sa akin, ipapakain ko talaga sa kanya. Ipapakain ko sa kanya, mamili ka, kainin mo o barilin kita dito ngayon. Deliver kita sa impyerno. Sabihin ko, putang ina mo. Kainin mo, pag hindi mo kinain yan. I've done that before with other persons. I will do it again. Maraming beses na ako sa mayor ako noon na pinapakain ko yung mga extortionate. Nasubo ko talaga bunganga nila. Tapos pinapatong ko yung snub nose ko sa tainga nila. Kainin mo o patubugin ko yung mukha ko. Mamili ka. Ano po yung reaction ninyo doon sa ulang punta rito na makbang maisog with the mayor Pasig na hindi natuloy? At kayo pa naman, medyo nabantaan pa si Rodney Palihog na maaaring mapupusakan kanila ng Pasig sa Northern Barangay. Alam mo, itong maisog, let me be very clear and big. Itong hakbang maisog does not call for the ouster of the President Marcos. It does not call for his resignation. It does not call for any, even to change his clothes for the day. Itong hakbang maisog is not directed against Romualdez, the Speaker. It is not against anybody. Ito lang yung sentimento. Alam mo, sa totoo lang, lahat administration, without exception, may pagkakamali talaga yan. So these are the things that pagka hindi talaga, mahirap ngayon magsalita hindi lumalabas. Kasi kayo, do not be offended. Pati kayo. Yung freedom of the press, wala yan. It does not exist today because kontrolado. Censor, pagdating doon, potol, this is not good, huwag natin ilabas. Huwag kayo ma-insulto. Totoo yan. All throughout the Philippines. Kontrolado talaga. So, ganun ang so, kami naman, gusto kami mag-rally, pero kung ayaw magbigay ng permit, hindi kami magbili. Ang amin lang kasi, sabihin lang namin sa taong bayan, yung hindi lumalabas sa media, kasi, well, I said, hindi ko masanay tightly control, pero adulterated na yung trabaho ninyo. You know what I mean? Adulterated. Or, sad to say, polluted na yung lalabas. Wala na yung kagaya ng media na freewheeling talaga. Not this time. I do not know. I cannot really give a specific reason why. So, hanggang dyan lang ako. From afar, from a distance, yan ang nakikita ko. As a former mayor and former president. And I'm sad.
Kasi nung panahon ko, kayo, magka-diretsahan na lang tayo. Wala akong ginawang ganun. Wala yung mga editorial, you know, or ito, kung live director, makinig ang tao. Wala naman ako, wala kaming, si Marcos hindi dapat mawalaan ng tulog. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. He was elected by the people for 6 years. Magtrabaho ko dyan. Dok-dokin mo yung mukha mo dyan sa misa. You work. We paid you. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Do not worry. Nobody is interested or are natanggalin ka. It's a waste of time. Ganon din, babalik tayo. Balitan mo presidente, so bakit? Kung ang anak kong vice president maging president, would you think that this country would be better than what we have now? It's not a guarantee just because I'm not interested. As a matter of fact, I am praying that he should live until the very end of his term. Wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan. Ba't gawain mo para sa bayan? Ngayon, pagkatapos ng 6 years term mo, then makita mo na magsalita ng tao and we will give you the verdict whether or not you were worth the vote. Yun lang na, hindi mo kailangan i-oust mo yan, ikudita-kudita, wala yan. Pagkatapos nila, sabihin mo lang, ikaw, ang grado mo, ito. Pag maganda, 95 ka, Mr. Marco. Ganyan lang yan. Ano kaya yung mga takot-takot na yung... Wala yan. Relax ka lang. Walang interesado. Walang... Inday, wag kang pumasok dyan sa presidency. Galing ako dyan. Ayaw ko lang ma-insulto ang Pilipino. Pero trabaho na. Trabaho ka. Ako, magising ako alas 11. Magkain ako, ligo, kain. Tapos bihis, punta ng opisina. Pagdating doon, trabaho na. Matapos ako niyan, alas 10, alas 11. Sa barge ako, babalik ako. Di ako natutulog ng Malacanang eh. Dito lang ako sa likod. May mga bahay-bahay dyan. Tapos, umaga, ganun. Kasi ang sweldo mo, ganun lang. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung president. Bigayan mo yung mga ambisyoso. Na ngayon, kung yung mga ambisyo maging presidente at may sariling agenda sila para sa kapakanan nila. Okay, the seminary. Sir, may hapon.
Sir, dineclare ng maisog yung June 30 na National Protest Day. Yan pa ang kaliwatanan ng ginagawang rally ngayon sa Pilipinas at sa abroad. Ano po masasabi po ninyo dito, sir? Well, it's not, maisog is a group of, ano yan eh. It's not me actually. Maisog is not me and me is not maisog. Iba yan, may ibang mga ano yan, ibang tao yan. Brainchild nila yan. Negosyante, gano'n. Kaya nagkakalat ng gano'n. I cannot say anything. But I hope that whenever there is a rally, it should be peaceful. And the people must be law-abiding. Kasi ako, presidente ako, ayaw ko ng gulo ng bayan ko. Yan talaga, ayaw. Ayaw ko. Kasi naging presidente ako. Not even the slightest disturbance. I would not wish it upon my country. Sir, balikan ko lang yung kay Dilima. Sabi niya, mananagot daw po kayo, sir. Sagutin ko siya. Yung sabi niya, sir. Baliktad na ito ngayon. Siya na magligaw sa akin. Nananakot ako ba? Ano, isagot ko sa kanya. Pero sige, okay lang kung medyo gumanda ba siya, bumata ba? Kasi pag hindi na, Sir, balikan ko yung sa... mananagot. Siya yung nagkalat dyan at tapos may exhibition pa siya. Di ba? Kita ng lahat ng buong bayan. May exhibition siya na believe ako po tayo na. May sound effect pa. Sir, recently, Vice President Sara posted and Kasi, ito si going back to Dilima. Dilima, baski anong gawin mo? Baski anong gawin mo? Baski anong dasal niya? Magpalansya sa sakro. Yung ginawa niya, she has shamed for generations to come. Yung magdadala ng pangalan. Nandyan pa yan niya. Pur delikadesa, wala na lang. Wala naman. Pati ako talaga. Ayaw. Kasi, alam mo, may mga anak rin akong babae. Nanay ko. Pero, tapos ka na sa huwag kang sumobra kasi lumabas yun uli lalo ka ng babaon. Do not tempt the gods. Find your peace where you are now. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? Hindi ba na ako nag-rock and roll? Okay? Sige. Sir, recently, Vice President posted po and confirming that the three leaders will run for a senator in this upcoming 2022 midterm elections. For the record, how true po Yung tatlong presidente,
mabuti ito, nandito tayo sa Tacloban, dito natin malaman ang totoo. Nawala ka kay Inday? Sus Mario, sus nito. I-jamming ka niya ng husto. Wala naman pag balabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. Saan ka makakita dito? Tatay pati dalawang anak magtakbo ng... So it's not true. Ano ba? Ma'am, auntie, hindi na ako bubalik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi naman ako galit. Wala akong galit. Si Diling walang may galit sa akin. Akala niya ako yung, ano ba eh. Pero wala dyan kay Inday. Alam mo si Inday pag saan ka nakikita ito magsabi tatay pa dito, dalawang anak magtakbo ng Senado? Ano gawin namin sa Senate? But palagay natin tatakbo kayo, manalo kami. Magharapan kami ama doon sa Senate. Ano gawin namin doon? O anak, buto tayo dito ha, itong ano na ito. Ikaw, ayaw ko, puntra ko dyan pa ha. Loko na. Kung mo wala kay Inday? Huwag kayong kumagat kay Inday kasi yan si Inday, ano yan. Kagayag ko na yan. Pero ako nag-mellow na ako, matanda na. Follow up? May follow up ka, wala pa, diba? Or okay ka na? Si pa naman, News FM. Former President, atin po ba kayo sa zona ni Vice President Sara? Again, medyo... Atin po ba kayo sa zona ni Vice President? Hindi ko nga alam kung imbitado. I am not even sure if I'll be allowed to go around building yan. Tabuhin ka ng security. No, iniwan ako na-imbita noon. So, I do not expect to be invited. Baka hindi ako karapat-dapat nandoon. Follow up. President Duterte, I do not expect to be invited. Presidente, na-mention niyo po sa inyong mga speech na kailangan na po natin i-revise yung Constitution. But right now na sa Marcos administration, yung ano mo, parang nag-iba na ayaw mo na. Yung ano mo po dito. Well, at that time, iba yung motivation ko. Itong sanang Congress, tama yung Parliament para mas madali. Pero kasi itong kanila, I suspect, kaya ako at this time I'm raising the red flag, itong term extension na one term only. Yan lang ang i-resign nila. Mag-charter change. Wala yan charter change. Mag-charter change, pero yun lang, one sentence lang. Pagkatapos yan, tapos na yung constitutional convention o constitutional whatever. Okay, another from the news. Pero because somebody, I suppose, yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Kasi itong history ng Pilipinas, hindi naman lahat presidente dumaan.
Pero may ibang dumaang presidente na pag nakaupo dyan, gusto nila na hanggang habang buhay na. Demokrasya to eh. Ang demokrasya needs changes. Para iba-ibang leader, Ilocano, Waray, Ilonggo, Muslim, Bisaya, gano'n ang ng konstitusyon. Kaya punta suluhuin mo lang isang pamilya. The Constitution guarantees equality. Dapat yan, someday may Waray na presidente, tapos may gano'n. May Ilocano, may Bisaya, may Muslim. Para yung vibrant democracy. Dapat ganon. Dapat ganon ang mga yung future generation sa utak nila na periodic changes. Bigyan lahat to be fair.